ASEC, kung sinasabi niyo po na sa NCR, bumababa yung influenza-like na mga kaso o yung trangkaso at ubo at sipon, sa iba po bang mga rehiyon, aside from NCR or even mga probinsya, may tinitignan po ba tayo kung merong mga tumataas na bilang ng influenza-like illnesses? Opo, for clarity, minor correction lang. Hindi naman sa bumababa yung sa NCR, pero hindi siya tumataas. In other words, flat siya. Okay. Ganun pa rin. Alright. Pero to answer the question, maganda yung tanong mo, DJ Cha, no? Meron tayong mga rehiyon na tinitignan. Again, hindi ito alarma ha. Ibig sabihin lang po nakabantay si Department of Health. Si Region 1, Ilocos, Region 2, Cagayan Valley, Region 4A, Calabarzon, saka Region 4B, Mimaropa. Doon po, pag nakita natin, sabi namin, oy, mukhang tumataas yung mga kaso dito. Pero kung titingnan nyo po, hindi sila nagsuspend ng classes, increased precautions po talaga. Kaya talagang by looking at the advisory, at talagang ito yung sinabi sa akin ng DepEd kagabi, kausap ko yung ASEC nila, it really is the earthquake preparedness. Kaya they had to suspend in NCR kasi yung big one ang pinaka-inaantay na it's not a matter of if but when dito sa NCR. Pero ASEC, dapat klinaro nila yun dun sa nilabas po nila na memorandum. Hindi po ba? Kasi nakalagay po doon talagang sa pagtaas ng mga kaso. Basahin ko po sa inyo ha, yung exact na inilabas po nitong DepEd. Kasi hindi tugma dun sa naging usapan ninyo kung sino man pong ASEC. Iyan, ang sinasabi dito, in light of the increasing incidence of influenza-like illnesses. Yun po ang sinasabi dito. Hinahanap ko kung may kasama rin po doon na nabanggit na titignan yung structural security ng lahat ng pampublikong paaralan. Pero para hindi ma-alarm sana yung mga magulang, sana sinabi na ang dahilan is because of the earthquake, hindi dahil tumataas yung kaso. Hindi po yung tugma din sa sinasabi ninyo na flatline yung influenza-like illnesses dito sa NCR. Opo, tama po yun, DJ Cha, at natutuwa ako na na-appreciate mo yung nuances, no? Kaya nga dun sa usapan namin kagabi, sabi namin, ay alam niyo po, DepEd, mas maganda kapag meron po tayong mga ganitong anunsyo na pangkalusugan nanggagaling po sa Department of Health. Tama. Dahil yung datos po, pwede nating i-match. Kasi nga, nami-misinterpret Akala tuloy ng marami is may ongoing. In fact, ito na naman, sabi nga namin, kawawa naman tayo na post-traumatic stress disorder. Kasi may nakikita na ako mga post-DJ siya na parang magla-lockdown na ba uli? Answer is no. Magre-require ba ng face mask? Alam ko na yung mga questions Magre-require ba ng face mask? The answer is no. Meron bang bagong virus? The answer is no. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!